Ito ay isang mundo ng mga multo at halimaw, ang mga tao ay maaaring magpalabas ng potensyal ng kaluluwa upang gisingin ang iba't ibang mga espesyal na kapangyarihan, sila ay sapat na malakas upang pumatay ng mga demonyo at sirain ang lahat, at ang paggising ng sangkatauhan ay sama-samang tinutukoy bilang isang awakened hero, ang balita ngayon. Isang lalaking nagmamaneho ng hearse ang nauwi sa pagpatay sa nagtitinda ng melon sa gilid ng kalsada. Napakaraming beses nang namagitan ang mga awtoridad para mag-imbestiga. At hinamon ni Grandmaster Ma ang Undead King sa isang live na broadcast at natalo ng kabilang panig sa isang galaw. Sa isang panayam pagkatapos, sinabi ni Grandmaster Ma na ang kabilang panig ay hindi nagsasalita tungkol sa martial arts at inatake. Ang pag-atake sa insidente sa dulo ng karayom ay nalutas, ang may kasalanan ay isang masamang spirit Wu, ay pinigil. Habang binabalita ang mga iyon napasabi ang ating bida na nakakabaliw ang mundong ito. Ang pangalan ng ating bida ay si Lin, nakakagising lang mula sa basurahan, at maaring magulo ang kanyang hairstyle ngunit ang ulo ay hindi. At ang ibang crossover na tao ay walang talo sa simula ng laro, pangalawa siya ay pangkaraniwan lamang na walang talento, kaya siya ay pinatay at itinapon na lamang sa basurahan, at naalala niya na gwapo siya sa halos lahat ng buhay niya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napunta siya sa ganito, isang bagay na kaiya-hiya, kaya kapag nalaman niya kung sino ang pumatay, tiyak na papatayin niya ito. Habang abala sa kanyang pagmumuni-muni, bigla na lamang siya nakarinig ng kakaibang tunog. At nang lumingon siya sa gilid niya, nakita niya ang isang lalaking umiihi. Kaya napaisip siya kung napakababa ng quality ng mga tao sa mundong ito. At nagtataka siya kung kailan pa lumitaw ang lalaking ito. Habang nakatingin si Lin sa lalaki, ay bigla na lamang umikot ang ulo nito at tumingin sa kanya dahil ito ay nakakaamoy ng fresh na tao. Nang makita ni Lin ang mukha ng lalaki ay labis siyang natakot at napatanong kung ano ito. Habang ang nakakatakot na lalaki ay mabilis na sumalakay kay Lin dahil sa gusto nito na tikman ang katawan ng ating bida. Natakot naman si Lin sa lalaki at sinabihan ito na wag lalapit sa kanya. Ngunit ang lalaki ay sinabi lang na hindi siya makakatakas dahil dead end na ang likuran niya. Hindi nagtagal ay mabilis na nakalapit ang lalaki sa ating bida at bigla na lamang nitong binuksan ang napakalaki niyang bunganga para kainin si Lin. Habang si Lin ay humihingi ng tulong, ngunit habang nangyayari ang mga ito ay bigla na lamang may isang gunting ang tumama sa lalaki. Naikinabigla ni Lin dahil ang lalaki ay bigla na lamang na unti-unting naglalaho dahil sa atakeng iyon. Pinakita naman ng babaeng tumulong sa ating bida, nang makita niya ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay ay nagpasalamat siya dito, habang naiisip niya na napakalakas ng babae. At maganda rin, habang iniisip ang mga iyon ay bigla siyang tinanong ng babae kung maganda ba siya, naisip naman bigla si Lin sa tanong ng babae dahil ang mga babae sa mundong ito ay masigasig, at ang figure nito ay napaka-hot. Matapos ang pag-iisip ay sinabihan niya ang babae na maganda. Ngunit ang babae ay napangiti at sinabi kung paano naman kung ganito. At itinanong niya kung maganda pa rin ba siya, nang makita ni Lin ang nakakatakot na hitsura ng babae ay labis siyang nabigla dahil sa ito ay halimaw. At inakala niya pa na isang magandang bayani na ang sumagip sa kanyang buhay. At muntik pa naman siyang mapaibig dito, habang dinidilaan ng babae si Lin ay pinagmamadali niya na itong sumagot sa kung maganda pa rin ba siya. Naisip naman ni Lin na malapit na siyang mamatay ngunit kamangha-manghang ang pakiramdam na ito, bigla naman niyang naisip na hindi ito ang oras para mag-isip ng ganito, dahil ang mas mahalaga ay manatili siyang mabuhay, ngunit kung sasabihin niyang maganda, tiyak na puputulan niya ang kanyang bibig, at kapag sinabi niya naman hindi ito kaakit-akit siguradong papatayin siya nito agad. Kaya napapaisip siya sa kung paano siya pipili ng sasabihin. Habang abala sa kanyang pag-iisip, bigla na sinabi ng babae na dahil sa walang sinabi ang ating bida. Siya na ang gagawa ng paraan para magsalita ito, nang marinig iyon ay kinabahan si Lin. Dahil sa iniisip niya na dito na matatapos ang kanyang buhay, at napatanong siya sa kung sino na ang magliligtas sa kanya mula sa hindi inaasahang kamatayan na ito. Habang nasa gitna na ng kamatayan si Lin ay bigla na lamang may system ang nagsasabing ang host ay natukoy na nasa panganib at ang divine system ng pagpili ay matagumpay na nakagapos sa ating bida. Napansin naman ni Lin na ang oras ay huminto at hindi niya rin may galaw ang kanyang katawan. Habang nakahinto ang oras ay muli na lumabas ang system panel at binibigyan siya nito ng time limit na 5 segundo para pumili.
Ang unang pagpipilian ay tumakas kaagad ngunit hahabulin ng babaeng halimaw. At ang misyon ay gagantimpalaan siya ng isang malakas na tableta. At palalakasin nito ang kanyang lakas sa 10 beses. At ang pangalawang pagpipilian ay lumuhod at humingi ng awa. At tugunan ang anumang kahilingan ng cleft woman, at ang misyon ay magbibigay ng gantimpala ng mga cleansing peel. At magyay gising niya ang S-class physical talent, at ang pangatlong pagpipilian ay kung mamatay siya sa labi ng magandang babae. Pwede siyang maging multo, dagdag pa ng system na wag na siyang magsalita at halikan na lamang ang babae. At ang gantimpala ng misyon ay isang random na gift pack ng mga supernatural na kakayahan sa antas ng SSS. At random na pinipiling mga supernatural na kakayahan sa antas ng SSS, napatanong naman si Lynn sa kanyang isipan kung ito ba ang maalamat na sistema ng plug-in. At naalala niya na naglalaro siya noon ng mga laro sa loob ng maraming taon, kaya pinili niya ang antas ng SSS upang kumita, at sinubukan ang pangatlong pagpipilian, dahil doon ay inaalis na ang paghihigpit ng system, at ang host ay piniling gawin ang gawain. Bigla namang hinawakan ni Lynn ang babae sa balikat nito habang sinasabi dito na ito ang first kiss niya, kaya susulitin niya ito, matapos niya sabihin ang mga salitang iyon ay bigla niyang hinalikan ang babae. At naisip niya na nanghihinayang siya sa unang pagkakataon, dahil sa ginawa ni Lynn ay bumalik ang babae sa human form nito habang sinasabi na hindi na siya isang pure. Napaisip naman si Lynn na napakaganda ng babae at hindi niya rin inaasahan na magiging cute ito, at kapag na-expose sa isang babaeng demonyo, kailangang gamitin ang pagmamahal para kumbonsihin ito. Umalis naman ang babae sa pagkakahawak ni Lynn para ito ay umalis. Ngunit bago umalis ay sinabi niya sa ating bida ang kanyang pangalan na Hong Ye. Dagdag niya pa na babalik siya, matapos ang kanyang binitawang salita ay bigla na lamang itong nawala, at ang ating bida na si Lynn ay nakumpleto na ang gawain at na-trigger ang reward na SSS level na supernatural power at ito ay random na pumipili, at hiniling sa kanya ng system na isigaw niya ang mga chants ng lottery na Smash the Darkness with Thunder. Nang malaman ni Lynn ang isisigaw niya ay nasabi niyang sino namang sisigaw ng ganon, at ang mga iyon ay linyahan ng mga middle age. Ngunit napagdesisyonan niya na kalimutan na iyon, dahil sa pinilit niyang halikan ang babae at kahit natakot pa rin siya sa kahihiyan ay sinigaw niya ang chants ng lottery na Smash the Darkness with Thunder. Matapos bitawan ng ating bida na si Lynn ang chants may isang demon na bumaba sa langit at bigla na lamang siyang tinamaan ng malakas na kidlat. Habang ang mga tao sa lungsod naman ay nakita ang demon na bumaba sa langit. Pinakita naman ang isang babae na naninigarilyo at nasabi niya ito ang Heavenly Thunderstorm, dagdag niya na mayroon talagang isang tao na gumising sa S-rank ng mas mataas na antas ng espesyal na kakayahan, ngunit sa kanyang pagkakaalam ay tanging ang lalaking iyon lang sa Kenlan City ang nakalampas sa S-class, kaya napapaisip siya kung sino naman kaya sa pagkakataong ito, ngunit biglang naisip ng babae na maaring descendant ng taong iyon. Makalipas ang ilang sandali ay nawala ito sa manipis na hangin. Balik naman ang eksena sa ating bida, siya ay binabati ng system dahil sa nakuha niya ang kakayahan sa antas ng SSS ng Chiyu, habang si Lynn ay napatanong kung ito na ba ang supernatural na kapangyarihan niya. Sinabi naman ng system na mahina ang lakas ng host, ngunit ang kakayahan sa antas ng SSS na Chiyu ay maaaring kumpletuhin ang lakas ng host upang ma-improve, at maaaring unti-unting ma-unlock ng ating bida ang iba pang mga bahagi nito. Bigla namang naisip ni Lynn na ang mga alaala ng katawan na ito, naalala niya na ang kasalukuyang limitasyon ng kapangyarihan sa mundong ito ay isang S-class lamang at siya rin ay nagising sa S-class, kaya bigla niyang nasabi na kung ganun ay maaari siyang maging isang invincible. At sa mga kapangyarihan niya sa antas ng SSS, wala siyang duda na sa maikling panahon magagawa niyang maging isang malakas na manlalaro at mapupunta sa rurok ng buhay. Kaya naman siya nasasabik na isipin ang tungkol dito, habang nagsasaya sa kanyang isipan, ay biglang nagulat ang system na nakakita ng malaking bilang ng mga multo at halimaw na papalapit, kaya naman ay dapat na siyang lumikas sa lalong madaling panahon, makalipas lamang ang ilang sandali ay nagsimula na siyang habulin ng isang multo, at naisip na wala siyang lakas para labanan ang mga ito, kaya naisip niya na tumakbo para tumakas sa mga ito. Makalipas ang kalahating oras na pagtakbo ni Lynn at pagkaligaw, sa wakas ay nahanap niya na ang daan pauwi. Napatingin naman si Lynn sa bahay niya, at nasabi niyang mukha itong isang mamahaling bahay, na aabot ang halaga sa 100 million, at ito ang kanyang unang beses na papasok sa ganoong kalaking bahay,
kaya naman siya ay medyo kinakabahan, ngunit napagdesisyonan niya na kumalma dahil sa kanya itong bahay. Hindi nagtagal ay nagsimula na siyang pumasok at sa pagbukas niya ng pinto. Nakita niya ang kanyang kapatid na si Zier, nagtaka ito dahil sa ang tagal bago bumalik ni Lin. Naisip naman ni Lin na muntikan niya nang makalimutan na may god sister siya na si Lin Shi. Napansin naman ni Zier na parang may pasa sa katawan ng kanyang kuya. Sumagot naman si Lin at nagpalusot na tag-ulan at madulas ang kalsada kaya naman aksidente siyang nadulas. Nang marinig iyon ni Zier ay sinabihan niya ang ating bida na masyado siyang pabaya. Makalipas ang ilang sandali ay gumawa ng sabaw ng luya si Zier para ipainom kay Lin, na ipinagpasalamat naman ng ating bida. Nagpaalam naman si Zier na pupunta na siya ng kanyang kama, habang naisip naman ni Lin na ang galing, dahil sa isang kapatid na babae na alam ang ginagawa niya ay hindi tumutusok ng karayom. Naalala naman ni Lin na ayon sa kanyang pagkakaalala siya ay ampon ng pamilya Lin simula noong bata pa siya, at pagkatapos na mamatay ng kanyang mga adoptive parents, tumira siya sa kasama ang kanyang mga kapatid na sila Lin Hua at Lin Shi, at ang mga ito ay parehong talented at may talento, at siya lamang ang talo at madalas na kutsain. At 3 taon na ang nakakaraan, ang kanyang kapatid na babae na si Lin Hua ay napiling sumali sa espesyal na dibisyon dahil sa kanyang mahusay na kwalifikasyon. At dahil sa busy schedule nito ay bihira siyang umuwi, kaya naman siya ang nag-aalaga sa maliit niyang kapatid. Gayunpaman, ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay masyadong matigas ang ulo at hindi man lang maalagaan ang kanyang sarili. At ito ay walang pakialam sa kanyang kapatid na babae. Naalala niya noon na natatakot si Zier na maiwang mag-isa sa bahay, ngunit ang orihinal na may-ari ay sinabihan si Zier na manatili na lamang ito sa bahay at huwag na siyang abalahin. Kaya napaisip na napakabuting kapatid, dahil sa ang orihinal na may-ari ay talagang hindi marunong magmahal. Habang abala sa kanyang pag-iisip, ay bigla na lamang may sumipa ng pinto habang sinasabi nito sa ating bida na si Lin Xiao na lumayas ito dito, at dahil sa ginawang pagsipa ng pinto ay nabuga niya ang sabaw na kanyang iniinom. Kaya naman galit na napalingon at sinabi ni Lin na sino ba ang sumipa ng pinto habang siya ay umiinom ng sabaw at kung gusto na ba nito na mamatay, ngunit nabigla siya nang makita ang isang babae habang sinabihan siya nito na wala nang silbi pa ang magtago, nakilala naman agad ito ni Lin bilang si Chu Junyao, na kanyang childhood friend at ito ay lumabas din sa mga journal. Tinanong naman ni Lin kung ano ginagawa ni Chu Junyao dito. Galit naman na dinuro ni Chu Junyao si Lin habang sinasabi na ang lakas ng loob ng ating bida na bumalik dito. Pagkatapos ng kanyang ginagawa kaninang umaga na pagtatapat ng pag-ibig sa harap ng buong klase na may dalang megaphone. At dahil doon siya ay napahiya, kaya kailangan magbigay ni Lin ng sagot ngayong gabi. Naisip naman bigla ni Lin na pagkatapos niyang magtapat ng pag-ibig kay Chu Junyao, siya ay pinatay malapit sa paaralan, kaya napapatanong siya sa kanyang isipan kung ano ang koneksyon ng dalawang pangyayaring iyon. Ngunit naisip niya na kalimutan muna iyon, at asikasuhin muna ang babaeng ito. Kaya naman nangulangot siya habang sinasabi dito na biro lang iyon. At huwag niyang seryosohin iyon, dahil sa ayaw niyang magkagusto sa isang mabangis na tigre na tulad ni Chu Junyao. At ayaw niyang ibigay ang kanyang sarili dahil sa natatakot siyang kainin siya. Nainas naman si Chu Junyao nang marinig niya ang sinabi ni Lin at tinanong ito kung naghahanap ba ito ng kamatayan. Matapos iyon ay mabilis niyang sisipain ang ating bida na ikinabigla nito. Ngunit si Lin ay mabilis na nakaiwas sa sipa ni Chu Junyao. At nakita ang underwear nito na siyang naging dahilan para si Chu Junyao ay mamula sa inis, kaya naman ay napagdesisyonan muna nito na umatras, habang hawak ang kanyang palda na iinis ito kay Lin dahil sa hinamak siya nito at siya ay sinilipan. Iginiit naman ni Lin na hindi niya iyon sinasadya, at sinabihan si Chu Junyao na wala ba itong nararamdaman na guilty dahil sa pagpapakita nito sa isang inosenteng teenager at nagpakita pa talaga noon, at sinabihan ito na humingi ito ng tawad sa kanya. Nang marinig ni Chu Junyao ang mga palusot ng ating bida ay nagalit ito at naghanda na para muling atakihin si Lin habang sinasabi nito na walang hiya ito at sinabihang manahimik. Ngunit bago pa man na muling atakihin ni Chu Junyao si Lin ay gumitna na si Zier para pigilan sila at sinabihan si Chu Junyao na wag nang manggulo at layuan ang kanyang kuya. Dahil sa ginawa ni Zier ay medyo nena si Chu Junyao at sinabi si Zier na hindi siya nakikipag-usap sa mga bata. Matapos iyon ay sinabihan niya si Lin na wag nitong kalimutan na bukas na ang araw ng special ability test ng school,
At mayroon dong mga nagising na mga C-level o mas mataas pa ng psychic ability para maging karapat-dapat na makapasok sa Kenlan Academy. At pinagmayabang niya na nagising niya na ang kanyang kapangyarihan. At maagang ipinadala sa akademya at magkakaroon ng magandang kinabukasan. At samantala naman si Lin sa buhay na ito ay imposibleng maabutin niya ang kanyang mga yapek. At mas maganda na lamang na makakuha si Lin ng isang ikatlong rate na universidad at maging isang ordinaryong tao sa ilalim ng lipunan. Nagtaka naman si Lin sa sinabi ni Chu Junyao, at naisip na ngayon ay nagising niya ang kanyang SSS level na special na kapangyarihan. Kaya nagtataka siya kung paano pa siya magiging ordinaryong tao. Habang abala sa kanyang pag-iisip ay bigla na lamang nag-activate ang system task. At hindi siya makapaniwala na bumalik na naman ang system sa multiple choice question. At kahit na ang reward para sa pangalawang pagpipilian ay mapagbigay, ngunit kahit na ganun ay pipiliin niya pa rin ang pangatlong pagpipilian, matapos na piliin ang pangatlong pagpipilian, sinabi niya ay Chu Junyao na hindi lang siya magpapatuloy sa landas ng isang psychic, kundi papasok din siya sa Kenlan Academy gamit ang kanyang sariling lakas, na medyo ikinabigla ni Chu Junyao. Habang si Lin ay naiisip na ang gwapo niya. Dahil sa hindi siya makapaniwala na sinabi niya ang mga ganoong katapangan, habang ang system naman ay binati ang ating bida para sa pagkumpleto ng gawain, at siya ay nabigyan ng 1 points ng lakas. Napangiti naman si Chu Junyao at sinabi na kahit na sino at pwedeng magyabang, ngunit ang lakas ang pinakamahalaga. Dagdag niya pa na tapos na siyang magsalita kaya ingatan ni Lin ang kanyang sarili. Sinabi naman ni Lin na magsisi si Chu Junyao sa lalong madaling panahon, matapos umalis ni Chu Junyao. Pinalakas ni Zier ang kanyang loob sa pagsasabing siguradong majay gising niya ang psychic power niya, na mabilis namang sinang-ayunan ni Lin. Matapos ang mga kaganapan iyon ay pinakita si Lin na mahimbing na natutulog, habang si Hong Ye ay nahanap na siya, at habang mahimbing na natutulog si Lin ay sinabi siya ni Hong Hee na siya siyang bad guy dahil sa kinuha niya ang kanyang first kiss, kaya kailangan niyang managot sa buong buhay niya. Makalipas ang ilang sandali ay nag-umaga na, at dahil doon ay napasigaw si Lin na baka mahuli siya nito, hindi nagtagal siya ay lumabas para umalis, ngunit bago tuluyang umalis, ginudlock siya ng kanyang kapatid na si Zier. Habang si Lin naman ay sinabihan si Zier na wag itong mag-alala dahil sa makakapasa siya sa psychic ability test. Naisip naman ni Zier na ang kuya niya ang pinakamagaling, at hindi niya dapat pabayaan ang kapatid niya. Habang tumatakbo ang ating bida patungo sa Kenlan First High School, ay naisip niya na naghihingalo ang kanyang kidney kagabi at nanaginip na kasama niya ang babaeng multo na si Hong Ye, ngunit nasabi niya na kakaiba dahil sa parang ito ay totoong nangyari. Lumipat naman ang eksena sa lugar ng Kenlan First High School. At sa indoor conference hall ay naririto si Chu Junyao o Chu Yao, habang nagtatanong ito sa kung anong oras na, dahil sa wala pang nakaposisyon, hindi nagtagal ay sinabi ng tagapangasiwa na pumila sa organized line para kumuha ng test. Nasabi naman ni Chu Junyao na mas malala pa talaga sa ibang session ito, makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang ating bida na si Lin habang nakikiusap siya sa ibang estudyante na padaanin siya at nagtanong siya kung ito ba ang lugar ng pagsusulit. Bigla namang sinigawan ng lalaki ang ating bida dahil sa paghawak nito sa kanyang balikat habang sinasabi kay Lin na hindi siya makakakuha ng magandang resulta. Habang sinisigawan ng lalaki ang ating bida ay bigla niya itong nakilala bilang si Lin Xiao. At nagtataka siya dahil sa pagkakaalam niya ay patay na ang ating bida. Kaya naman ay tinanong niya ang ating bida kung ano ang ginagawa niya dito. Nakilala din naman ng ating bida ang lalaki bilang si Yang Yi. At naalala niya na gusto ni Yang Yi si Chu Junyao, at ang mga ito ay kanyang kaaway. Bigla namang ininsulto niya si Lin dahil sa hindi niya akalain na ang basura na katulad ng ating bida ay may lakas pa pala ng loob na pumunta sa pagsusulit. Naging seryoso naman si Lin sa kanyang isipan at napaisip na malaki ang posibilidad na nagpadala si Yang Yi ng tao upang patayin siya noon. Kaya hindi niya dapat ito hayaan na lamang. Makalipas ang ilang sandali ay opisyal na sinabi ng tagapangasiwa na ang pagsusulit sa psychic ability ay magsisimula na. At ang pagsubok na ito ang magdedetermina sa kanilang mga kinabukasan. At kung sila ay makagising sa antas ng sipataas, mayroon silang pagkakataon na makapasok sa Kenlan Academy. Kaya dapat na seryosohin nila ito, hindi nagtagal ay tinawag na ng tagapangasiwa ang unang susubok na si Wang Xiaoming.
Nagtataka naman si Wang Xiaoming kung paanong siya ang nauna. Hindi nagtagal ay inilagay na ni Wang Xiaoming ang kanyang kamay sa bowl ang kristal at nakagising ng iron pan. At ito ay isang F-class na kakayahan kaya naman siya ay nabigo na makapasa. Nagpatuloy ang mga ganitong kaganapan na nakakakuha ang ibang mga estudyante ng mababang kakayahan at ang ibang mga estudyante ay pinagtatawanan ang mga ito. Matapos ang mga iyon ay sunod na tinawag si Yang Yi para tignan ang kanyang nagising na kakayahan. At sa paglagay nito ng kanyang mga kamay sa bowl ang kristal ay unang nasabi ng tagapangasiwa na ito ay B-class ngunit agad niyang napagtanto na hindi at ito ay isang A-class na kakayahan. At tinatawag itong Ghost Wolf, at kagaya ng inaasahan mula kay Yang Yi, ay madali lang dito na makagising ng isang A-class na kakayahan. Habang nangyayari ang mga iyon naisip ni Chu Junyao na hindi niya inaasahan na ang taong ito ay mai-improve ang kanyang lakas at makakagising ng A-class na kakayahan. Pinuri naman ng ibang mga estudyante si Yang Yi dahil sa nagawa nito. At ang A-class ay hindi na rin na masama para kay Yang Yi. Habang nangyayari ang mga iyon ay agad na sinabi ng tagapangasiwa ang sunod. At ito ay walang iba kundi ang ating bida na medyo nagpabigla kay Chu Junyao. Dahil sa hindi niya inaasahan na kukuha ito ng pagsusulit, habang naglalakad ay sinabi ni Lin na oras na upang magsagawa ng mga tunay na kasanayan. Natawa naman ang ibang mga estudyante dahil sa ang talunan na si Lin Xiao ay kumuha din ng pagsusulit, at nagtataka sila kung sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya, at natatawa pa nilang sinabi na kapag nagising ni Lin ang kakayahan nito ay kakain siya ng dumi, dagdag pa ng mga ito na magiging sikat lang itong si Lin Xiao. Napangiti naman si Yang Yi dahil ang talunan na si Lin ay kahihiyan na umakyat dyan, habang si Lin ay naisip na ang lahat ay nakatingin sa kanya habang mga natutuwa at iniisip niya na gwapo siguro siya para sa mga ito, habang iniisip ang mga ito ay sinabi sa kanya ng tagapangasiwa na ang zipper ng pantalon ni Lin ay hindi naka-zipper. Nahihiya naman sinabi ni Lin na hindi ang pantalon ang point dito kundi ang kanyang paggising ng kanyang espesyal na kakayahan. Dagdag niya pa na ang lahat ng mga kaiabangan at preconceptions mawawala, at sunod ay masasaksihan nila ang himala. Makalipas ang ilang sandali mabilis na inilagay ni Lin ang kanyang kamay, na mabilis din na nagbigay ng resulta sa kanya, habang nagyayabang na ngayon ay alam na nila na siya ang una na SSS class, at nagyabang na sino pa ba, ngunit ang hindi alam ng ating bida ay FFF class ang kanyang nakuha sa halip na SSS class na kanyang inaasahan. At nalaman niya lang ito nang sabihin sa kanya ng tagapangasiwa na FFF class na kakayahan ang nakuha niya na isang kapansanan na kakayahan. At ito ay hindi partikular na hindi matukoy, nang marinig yun ng ibang mga estudyante ay nagtataka sila kung ano ang FFF class na kapansanan na kakayahan ang sinasabi ng tagapangasiwa habang sila ay pinagtatawanan si Lin. Dahil sa iniisip ng mga ito na pumunta ito dito para gawing katatawanan ang sarili. Habang pinagtatawanan si Lin ay muling napangiti si Yang Yi dahil sa hindi talaga siya binaygo ni Lin, at ito talaga ang nararapat para sa isang taong may kapansanan. Dagdag niya pa sa kanyang isipan na wasak na talaga itong si Lin, at sinabi dito na wag na nitong isipin pa na agawin sa kanya si Chu Junyao sa susunod niyang buhay. Napahawak naman si Lin sa kanyang ulo habang sinabi na nahihirapan siyang gisingin ang kanyang kakayahan. At hindi niya rin akalain na matatalo siya ng tuluyan at nasabi niyang siya ang payaso. Ngunit nagtataka siya dahil siguradong may nangyayaring mali dito. Habang gulong-gulo si Lin sa mga nangyayari ay bigla na lamang siyang niyakap ni Hongye dahil sa mukhang kailangan ng ating bida ang tulong niya. Nakilala naman agad ito ni Lin dahil sa ito ang babaeng multo na si Hongye. Sinabi naman ni Hongye na nandito siya para tulungan ang ating bida. Matapos bitawan ni Hongye ang mga salitang iyon, ay bigla na lamang tumaas ang potential value ni Lin. Kaya nagtataka ang tagapangasiwa, dahil sa mabilis na pagtaas pa rin ng ating bida. At malakas nitong sinabi na ang pinakabagong data na sinusukat na potential ay isang S-class. At kung tama ang pagkakaalala niya ay mayroong potensyal na S-class kung sino man ang mag-practice ng husto ay mayroong pagkakataong mapataas ang kapangyarihan sa A-class o mas mataas pa. Habang sinabi iyon ng tagapangasiwa ay nasabi naman ni Chu Junyao na hindi na rin masama habang si Yang Yi ay hindi makapaniwala, ngunit sinabi ng tagapangasiwa na bagamat FFF lang ang power level ni Lin, ay mayroon naman itong potensyal na isa sa 1,000,000 S-class, kaya sa pagkakataong ito siya ay pasado na.
Nang marinig iyon ni Lin ay labis itong nasiyahan at sinabi na sa hinaharap ay magiging profesional na awaken siya, hindi nagtagal natapos na ang unang pagsusulit, at 10 minutos silang maghihintay para sa pangalawang antas ng pagsusulit. Habang abala si Lin sa locker niya ay bigla na lamang na nagsalita si Yang Yi at ininsulto siya nito na ang basura ay laging sayang. Dahil kahit may makalangit na potensyal siya, sayang pa rin ito kung tutuusin. Dagdag niya pa pagkatapos ng ikalawang antas ng pagsusulit. Siya ay hindi nakatadhanang makapasa, nang marinig ni Lin ang sinabi ni Yang Yi ay inasar niya ito. At sinabing inggit lang ito sa kanyang potensyal, nang marinig ni Yang Yi ang sinabi ng ating bida ay nag-init ang ulo nito at galit niyang tinanong kung sino ang sinasabi niyang inggit. Dagdag niya pa sino naman ang may inggit sa isang taunan na katulad niya, matapos iyon ay hinamon niya ang ating bida na maglaban sila. Habang nangyayari ang mga iyon ay bigla na muling lumabas ang system panel at sinabi dito na si Lin ay hinihiling na pumili, unang pagpipilian, ilagay sa isang kalmadong ekspresyon na puno ng pamimilit at huwag pansinin si Yang Yi ng direkta. Gantimpala sa gawain na ito ay 3 puntos ng leksi, pangalawang pagpipilian. Bigyang kasiyahan ang kahilingan ni Yang Yi at bigyan ng sakit ng katawan. Gantimpala sa gawain na ito ay 3 puntos ng lakas. Pangatlong pagpipilian ay harapin si Yang Yi. At lutisin ang sama ng loob para sa tunay na pag-ibig. Gantimpala sa gawain na ito ay 3 puntos ng psychic. Habang hawak-hawak ni Yang Yi si Lin, pinagyabang nito na siya ang young master ng pamilyang Yang. At tinanong niya ito kung may lakas ba ito ng loob na saktan siya. Ngunit ang kanyang pagyayabang sa kanyang pamilya ay hindi umubra sa ating bida, at binigyan ng suntok sa mukha at pinili ang pangalawang pagpipilian, matapos ang pagsuntok ng ating bida ay bumagsak ito, habang sinasabi ni Lin sa kanya na alam ng lahat kung sino ang naunang naghamon ng laban, at hindi pa siya nakakita ng ganoong pabor sa kanyang buhay, hindi nagtagal ay sinabi ng system na nakumpleto ng ating bida ang gawain, kaya naman siya ay gagantimpalaan ng 3 puntos ng lakas. Matapos ang pagsuntok ni Lin kay Yang Yi ay muli na itong nakapagsalita at sinabi na kahit ang kanyang ama ay hindi siya sinasaktan. Kaya nagtataka siya kung saan kumukuha ng lakas ng loob si Lin, habang nangyayari ang mga iyon. Bigla na lamang silang pinatigil ng isang babae at sinabi nito na ang ikalawang pagsusulit ay malapit nang magsimula, kaya ang mga mag-aaral na nakapasa sa kakayahan sa paggising, ay sumunod sa kanya at maghanda upang magpatuloy sa battlefield. Napansin naman ni Lin ang simbolo ng ahas sa braso nito, at naisip na mula ang babaeng ito sa Kenlan Academy.